Yahweh is the personal God. Can you say the word personal? Personal. Pag sinabing personal, He will carry it out in person. He did it, amen, personally. Amen, wala po siyang proxy, walang surrogate. Amen, walang proxy. Siya po mismo ang gumawa. Siya ang nag-ayos personally. Amen. Pag kayo pumunta ko sa isang kumpanya, at kailangan mo ng tulong dahil ito'y business related. At mismo may personal doon na mataas na posisyon, siya pa yung mismong sasama sa iyo. Alam mo yung DFA na secretary, may problema ka sa passport. At kung pumunta ka doon, siya pa yung personal na sumama sa iyo doon sa consular office. Siguro, talaga namang, wow, pupunta ka, wala kang andun, taas mo pa. Ano kasama mo yun? Sino ba? Si Romulo ba ngayon, sir? Si Romulo pa rin ba? DFA secretary. Yun ang kasama mo. Naku, wala kang ganun. Sigurado, maririnig sa iyo yung mga, maayos yung problema mo. Dahil personal kasi namahan yung pinakamataas doon. Yung pong kasama natin na personal. Yung pong kasama natin palagi. Amen, na nandyan. At hindi nagbabago. Personal na nakipagtimpo sa atin. Yun po yung Yahweh na binabanggit natin. Kaya pag binabanggit mo ang pangalang Yahweh, tandaan mo na to, para hindi ka na maloko ni Satanas. Siya ay laging nandyan at hindi siya nagbabago. God unchanging. At personal siya. Hindi siya malayo sa iyo. Tandaan mo na to para hindi ka maloko. Darating kasi yung worry. Tandaan mo yung pangalan Yahweh. Darating yung problema. Tandaan mo yung pangalan Yahweh. May darating sa iyo. May gagawin sa iyo kaaway. Hindi kita na-assure na ikaw exempted dito. Dahil lahat po tayo. Lalong-lalong nagdesisyon ka, Panginoon, yung Yahweh niya na pangalan na yan, i-apply ko sa buhay ko. Narinig po ni Satanas yan. At gagawin niya lahat ng bagay para hindi mangyari sa buhay mo yung gustong gawin ni Yahweh. Nakuha niyo po ako? Amen. Kaya ngayon, pag may darating na mga ganyan sa buhay mo, difficulties, remember the name Yahweh or Jehovah. That is the name of our Lord Jesus Christ. So nagsabi, it is finished. He is your personal Savior and Lord ngayon sa buhay mo. So sabi sa Exodus 14:15, bakit mo nasabi personal? Sabi ni Lord, tell them, the Lord, the God of your ancestors, the God of Abraham. Sino ba ito? Meron kayong mga ninuno. Personal ang relasyon ko doon. Sabihin mo, ako ngayon yung nagpapadala sa iyo. Sabi niya, tell them, the God of Isaac. Tingnan niyo po yung may pangalan. Abraham, tao po ito. Isaac, tao po ito. Jacob, tao po ito. Sasabihin mo, mga banal yan, brother Ipe. Si Abraham po ba banal? Hindi po. Ito ay maraming pagsisong. Father of faith yan, tindi ng faith niyan Abraham, brother Ipe. Basahin niyo po yung Genesis. May pagkakataon yan, sabi niya sa asawa, papasok tayo sa lugar na ito ang ganda-ganda mo. Baka pa sinabi mong asawa kita, papatayin ako niyan. Pag i-internet sa kanila, sabihin mo magkapatid tayo. Totoo naman po magkapatid sila sa ama. Amen? Pero mag-asawa sila Alam niyo po, nalaman ni Abimelech yun. Ano ba naman? Muntik na akong magkasala. Bakit ganun sinabi mo? Mag-asawa pala kayo. Sabi niya, sige, alis na lang kayo. Ito, bigyan na lang yan ng ano. Pinagpala pa ko sila. Tingnan niyo, pinagpala pa, nagkamali na. Pero sabi rito, in-associate ng Diyos. Sa mga maraming pagkakamali rito, ang Diyos po, ina-associate niya pa rin ang sarili niya sa God of Abraham. Punta naman tayo kay Isaac. Amen? Ito rin po yung tao. Tao rin po ito. Kung di ako nagkakamali, may ginawa rin ganyung pagkakamali ng tatay niya. Pero sabi niya, ako yung God of Isaac. Lalo na mo si Jacob. Pangalan na lang, ang pangit na manloloko. Alam niyo ba ibig sabihin ng pangalan na deceiver? Jacob, supplanter. Mga ano yan, manlalamang ang pangalan niya. Nasa tiyan pa lang mo sila ng nanay nila. Ano po? Ang unang lalabas si Esau. Amen? May sila dito yung gano'n. Esau. Kinahawak niya raw yung kamay. Kaya sabi, ito talaga tuso. Gusto niya maunahan pa si Esau. Marami akong ginawa to sa buhay niya. Masarap kong magluto ng Esau. Amen? Wala saan ng soup. Sabi ng kapatid, gutom na gutom naman ako. Pahingin naman ako ng niluto mo. Mapadaling storya, sabi niya, bibigyan kita, kaya lang, ibigay mo sa akin yung birthright mo. Sa kapatid niya si Esau, kala niya wala lang yun. Binanggit niya, sige, makakain na ako. Kailangan ko ba ba yung birthright na yun? Gutom na ako. Kain mo siya.
At marami pa ho siyang ginawa. Hanggang sa, nung i-bless na si Esau ng tatay niya na si Isaac, abay, nakipag-connive pa dun sa nanay niya. Yung nanay niya, ano rin, sige, ginto kami natin. So, pasasuotan kita ng amoy kambing, di ba? At ito yung gano'n, tapos ay nalagagtan ko ano-ano dyan. At kayo, mapadaling istorya, naloko niya po ang tatay niya. At siya po yung umalis. At marami pa ho, at siya po naman inani niya rin yung panloloko niyo kay Laban. Hanggang siya natuto, minit siya ng Diyos. Kaya tinawag siya from Jacob to Israel. Nahihiyang pa guba ang Diyos sa pinagagawa ng mga people of God dito. Mga saints of God sa Old Testament. In-associate niya pa rin ang pangalan niya. Kaya si Yahweh, gusto niya i-associate pa rin ang pangalan niya sa iyo. Hindi siya nagbabago. May pagkakamali tayo na nagawa in the past, pinatawad ng Diyos yun. May pagkakamali kang ginawa ngayon bago ka pumunta rito, humingi ka ng tawad sa Panginoon, pinatawad ng Diyos yun. Kung hindi mo pa ginagawa yun, hindi galit sa iyo ang Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Ang Diyos po galit sa kasalanan. Yun po ang gusto niyang alisin sa atin. Yun ang gusto niyang kunin. Ang gusto niyang, yung makasalanan, yung nakagawa ng kasalanan, ay mahal na mahal niya yun. At gusto niyang tulungan, baguhin, iligtas. Yun po yung Yahweh na personal sa atin. Amen, church? Amen. Kaya, sabi sa Exodus 34, na po, another verse, nakausap na naman ni Moses, si Lord sa chapter 33, verse 14. And the Lord replied, sabi niya, Moses, I will personally go with you. Sabi niya kay Moses, I will personally go with you, Moses. I will give you, what? Sino gusto rest dito? Rest. In peace. Kaya rest lang po, yung pahinga. Amen? Kaya po yung Sabbath, binigay po yun. Hindi na natin isa-celebrate yung Sabbath kasi Sunday na tayo nag-worship. Pero alam niyo po, isa lang tinuturuan ng Sabbath, remember the day of Sabbath, magpahinga ka. Kailangan mo ng pahinga. Pero sa manggagaling ang tunay na pahinga, kay Yahweh. Kasi personal kang sasamahan ni Yahweh. Everything will be fine for you. Ang ganda po nun. Sino po ba yung pangako na yan? I will give you rest. Everything will be fine for you. Maayos lahat yan. Why? Kasama mo ako. May gusto po ba kayo ngayon? Pero kasama niyo si Yahweh. Sino mong umamin dito kasama si Yahweh? Tingnan mo ang kamay. May gusto ka ngayon. Ang sabi ni Yahweh, Lord, everything will be fine for you. That's why you can say, I am blessed. Kanina, yung pinag-usapan natin kanina, bakit nasabing I am blessed? Kasi kasama ko si Yahweh, personal. Meron po isang, nagkasakit yung anak, pumunta doon sa propeta, sa Old Testament po, sa King. Sabi niya, ang layo pa lang. Dumarating yung babae. Meron pong ginawa itong babae doon sa propeta. Sabi niya, tanungin mo ako, anong problema niyan? Ba't nandito yan? Pinag-pray ko, nagkaanak eh. Sabi nung nagtanong, ba't ka andito? Kumusta ang buhay? Sabi niya, all is well. Nabasa niyo na sa Old Testament, all is well. Pero siya po, yung anak niya, hinimatay. Na-heat stroke. Nandun po, nakalatay sa higangan. At pupuntahan niya yung propeta para ipag-pray. Pero unang banggit niya, all is well. Why? Because she knows, kayang sumagot ng Diyos. Kayang gawin ng Lord, yung pangit ay maging maganda. Isang example. Amen. May mapangit po nangyari dito last Monday. Last Monday, ano po yung nangyari? Hindi nyo alam, no po? Muntik pong magkaroon ng dilubyo sa baba. Dilubyo, bakit po? Kung natatandaan niyo po yung CR natin, kasi pong papasok sa CR natin dito na nakaganon. I'm dirty. Bakit po? Walang tubig. At yan po, yung pagbalik namin dito, yan po yung umaapaw. Kasi po, barado. So, ang ginawa ko natin, nagmagaling po ako, bumili po ako ng sosa, nilagyan ko po. At binomba po namin pareho. Super Mario kami. At alam niyo po, uy, okay na! Sabi namin nila dyan, okay na, wala na yung baha. Natawan pala namin, bumaha sa ilalim. Natanggal po yung inaalis po na para pampalis ng bara, bumagsak daw pala. At sobrang pressure, bagang. So, nangyari po, lahat ng tubig na nandun, akala namin pumunta lang sa drainage, ando sa mesanin natin. To make the long story short, ni-report ko po yun. Tumagal po ilang linggo. Wala pong nangyayari, walang ginagawa yung building administrator. To make the long story short, last Monday, siguro meron diyang
nagbukas ng gripo natin,